Habang pinapanood mo ito, may isang tao sa mundo na nawalan na ng kakayahang magsalita, forever na. Sa susunod na 60 seconds, 3 tao pa ang mawawala ng kontrol sa kalahati ng kanilang katawan. At lahat ito dahil walang nakakaalam sa paligid nila ng 4 na simpleng senyales. 2 linggo na ang nakakaraan, nakatanggap ako ng napakasaktong mensahe. May lalaking 45 years old na nagsulat sa akin. Yung asawa ko nagkaroon ng stroke sa harap ko. Akala ko lasing lang siya. Naghintay ako ng 2 oras bago tumawag sa emergency. Ngayon, naka-wheelchair na siya forever. 2 oras. Yun ang kanyang pagkakamali kasi pagdating sa utak mo, meron kang exactly 3 hours para kumilos. Pagkatapos noon, yung damage na nangyayari ay permanent na, irreversible na para sa buong buhay mo, pero ito yung pwedeng makaligtas sa iyo. May test na tumatagal lang ng 0 seconds, literally 0 seconds. At pwede itong maging difference kung ikaw o yung mahal mo sa buhay ay makakalakad bukas o hindi na kailanman. Sa susunod na ilang minuto, matututunan mo kung paano makilala ang stroke sa loob lang ng 0 seconds gamit ang 4 na senyales na kahit 8 years old na bata ay kayang matukoy. Ano ang gagawin mo sa unang 3 minuto na pwedeng makaligtas ng buong utak? At yung pinaka-powerful, paano maiwasan na mangyari ito sa iyo? Kasi yung 80% ng mga stroke ay hindi dapat nangyari. Kung mahalaga sa iyo na makapagsalita bukas, makalakad bukas, makilala ang pamilya mo bukas, huwag kang lalabas sa video na ito kasi yung susunod na parte ay pwedeng makaligtas ng buhay mo. Hayaan mo akong magsabi sa iyo ng isang bagay na hindi sinasabi ng mga doktor hanggang sa huli na. Ang stroke ay walang pinipili. Hindi niya pakialam kung 30 o 70 years old ka. Hindi niya pakialam kung kumakain ka ng healthy o tumatakbo ng marathon. Isa sa bawat 4 na taong nanonood ngayon ay magkakaroon ng stroke sa kanilang buhay, 1 out of 4. Tingnan mo ang paligid mo, bilangin mo ang 4 na taong mahal mo. Statistically, isa sa kanila ay magkakaroon ng stroke. Pwede kang ikaw yun, pero ito ang secret na pwedeng magbago ng lahat. Ang utak mo ay nagbabala sa iyo bago ito mangyari, sumisigaw ito, nakikipag-usap ito na kumilos ka na. Ang problema, yung 70% ng mga tao ay hindi alam kung paano makinig. Isipin mo na ang utak mo ay isang syudad, ang mga arterya ay mga kalsada. Ngayon, isipin mo na ang isa sa mga kalsadang yan ay totally blocked na. Walang dumadaang sasakyan, walang dumadating na pagkain, walang dumadating na oxygen. Ang mga gusali ay nagsisimulang mamatay isa-isa forever. Yan ang stroke. Bawat minuto na hindi ka gumagalaw, halos 2 milyon na brain cells ang namamatay. 2 milyon. Ang mga cells na yan ay hindi na babalik, hindi na nag-regenerate. Walang second chance. Parang sinusunog mo ang mga pahina ng libro. Kapag nasunog na, yung information ay nawala na forever. Pwede yung mga pahina na yun ang nagkontrol ng kanang kamay mo o yung mga nagpapahintulot sa iyo na sabihin ang I love you o yung mga nag-store ng mga alaala ng mga anak mo. Pero may gamot na pwedeng bawiin yung damage kung kikilos ka agad. Ang tawag dito ay tise. Natutunan nito ang blockage, binabawi ang flow, sinasalba ang utak mo. Pero gumagana lang ito sa isang specific na oras, yung unang 3 to 4 hours. Pagkatapos noon, hindi na importante kung magkano ang pera mo, anong pinakamahusay na hospital, o anong doktor ang available, too late na. Kaya kailangan mong malaman kung paano kilalanin ang stroke kaagad. At yan exactly ang matututunan mo ngayon. 4 na letra, 0 seconds, isang buhay ang nailigtas. Ang fast test ay ginawa ng mga emergency neurologist pagkatapos makakita ng libu-libong tao na dumating sa hospital ng very late. Ang tanong nila ay simple, paano natin gagawin kahit sinong tao ay makakapag-recognize ng stroke kahit walang alam sa medicine? Ang sagot ay TV, ibig sabihin fast. Means face, mukha. Tingnan mo ang tao ng direkta sa mukha at sabihin mo, ngitian mo ako. Kung ang isang side ng mukha ay hindi gumagalaw o ang ngiti ay parang baluktot, parang natunaw, yan ay stroke. Hindi tayo nagsasalita ng kakaibang ngiti. Nagsasalita tayo na ang isang buong side ng mukha ay nakabagsak, parang may nag-off ng muscles sa side na iyan. Pwede rin yung isang mata ay hindi totally nagsasara. Ang stroke ay na-block sa part ng utak na nagkontrol ng nerves ng side na iyan ng mukha.
A means arms, braso. Ngayon sabihin mo, itaas mo ang dalawang braso sa harap parang may dala kang tray. Kung ang isang braso ay bumabagsak pababa ng hindi kontrolado ng tao, yan ay stroke. O kung ang isa sa mga braso ay umiiwas sa gilid, o mas malala, kung hindi niya kayang itaas ang isa sa mga braso. Parang nawala ng connection ang utak sa braso na yon, parang nawala ng wifi. Nandyan ang braso pero hindi ito makontrol ng utak. It means speech, pagsasalita. Hilingin mo sa kanya na ulitin ang isang simpleng phrase. Ang langit ay asul sa Maynila. Kung ang mga salita ay parang hinihila, parang lasing, kung hindi niya makumpleto ang phrase, kung ang mga salita ay magulo o walang sense, yan ay stroke. Minsan alam ng tao kung ano ang gusto niyang sabihin, pero ang bibig niya ay hindi sumusunod o ang mga salitang lumalabas ay hindi yung gusto niyang sabihin. Nakakatakot ito para sa taong nararanasan ito. Kaya kailangan mong manatiling kalmado at kumilos ng mabilis. T means time, oras. Kung nakita mo kahit isa lang sa 3 senyales na ito, tawagan mo ang 911 ngayon na. Hindi ka tatawag after 5 minutes. Hindi ka maghihintay kung mawawala na ba. Hindi ka magbibigay ng tubig o aspirin. Hindi mo siya dadalhin mismo sa hospital sa kotse mo. Tumawag ka ng 911 ngayon na. Ang mga paramedic ay pwedeng magsimula ng treatment sa daan, tatawag sa hospital para ready na ang team, dadalhin siya direkta sa neurology unit, hindi sa regular emergency. Nakakatipid ito ng 20 to 40 minutes at yung mga minutong yan ay ang difference between full recovery at permanent wheelchair. Pag tumawag ka, isulat mo ang exact time na nagsimula ang symptoms. Kunin mo ang cellphone mo, tingnan mo ang oras ngayon, isulat mo. Ang information na yan ay mas importante kaysa kahit anong ibang pwede mong sabihin sa doktor. Si Carlos, 52 years old, engineer, healthy. Tumatakbo ng 3 times a week. Isang Saturday morning, nag-coffee siya kasama ang 19 years old niyang anak na babae. Biglang nabitawan niya ang tasa. Nakita siya ng anak niya at naisip ang pabaya naman ni Papa. Pero napansin niya ang something strange. Ang mukha ng papa niya ay parang kakaiba. Naaalala niya ang isang video na napanood niya 3 weeks ago tungkol sa 4 na letra. Ay, si Papa. Sabi niya, nitian mo ako. Si Carlos ay sinubukan bumiti, pero ang kanang side ng mukha niya ay hindi gumalaw. Papa, itaas mo ang mga braso mo. Ang kanang braso niya ay bumagsak kaagad. Papa, sabihin mo ang langit ay asul. Ang angla, yung mga salita ay hindi lumalabas. Kinuha ng anak niya ang cellphone na dial ng 911. Ang papa ko ay may stroke. Ang symptoms ay nagsimula 2 minutes ago. Nandito kami sa, isulat niya ang oras, 9:47 day. Ang ambulansya ay dumating after 6 minutes. Kinumpirma ng mga paramedic, massive stroke. Dinala nila siya sa Philippine General Hospital. Ang neurology unit ay naghihintay na. 9:58 day, brain scan. 10:14 day, confirmation, ischemic stroke, may blockage sa left middle cerebral artery. 10:31 day, this medication administered. Total, from symptom hanggang treatment, 44 minutes. Ngayon, 8 months later, si Carlos ay may 78% recovery. Nakakalakad, nakakapagsalita, nagtatrabaho, nabubuhay. Sinabi ng neurologist niya sa anak, kung naghintay ka kahit half hour pa, ang papa mo ay paralyzed na sa kanang side o mas malala pa. Ikaw ang nagligtas ng buhay niya. Ang anak ay nagsulat sa akin na umiiyak. Hindi man lang ako doktor, nakita ko lang ang isang video. Naaalala ko ang 4 na letra ay THD at yun ang nagligtas sa papa ko. Please, sana lahat ay matuto nito. Baka bukas kailangan nilang iligtas ang mahal nila sa buhay. Ngayon tatanungin kita, kung bukas may mahal ka sa buhay na magkaroon ng stroke sa harap mo, alam mo ba kung ano ang gagawin? Kasi yung anak na yun ay alam niya at kaya yung papa niya ay buhay. Ang FAST ay na-detect ng karamihan ng mga stroke pero may ibang senyales na maraming tao ang nag-ignore at ang pagkakamaling yan ay kumukuha ng lahat. Senyal numero 1, ang thunderclap headache. Hindi ito normal na sakit ng ulo. Ito ang worst headache ng buhay mo.
Lumalabas ito in seconds parang may tumama sa ulo mo ng baseball bat. Ang mga pasyente ay nagsasabi, feeling ko sumabog ang ulo ko. Kung minsan feeling mo ang worst headache ng buhay mo na biglang lumabas, pwedeng ito ay hemorrhagic stroke. Ang isang arterya sa utak mo ay nabiyak at dumudugong. Ito ay absolute emergency, 911 kaagad. Senyang numero 2, sudden vision loss. Biglang hindi ka nakakakita sa isang mata o nakikita mo lahat ng blurred o nakikita mo ng doble ng walang apparent reason. Ibig sabihin nito ang stroke ay nakakaapekto sa optic nerve o sa visual area ng utak. Senyang numero 3, extreme dizziness plus loss of balance. Hindi tayo nagsasalita ng medyo nahihilo ka lang, nagsasalita tayo na ang kwarto ay umiikot violently at nahuhulog ka sa sahig. Hindi ka makakalakad ng straight line kahit gusto mo. Ibig sabihin nito, stroke sa cerebellum, ang part ng utak na nagkontrol ng balance mo. Senyang numero 4, sudden mental confusion. Ang tao ay biglang hindi alam kung nasaan siya, hindi alam kung anong araw, hindi nakakakilala ng sariling pamilya, parang naliligaw sa sariling isip. Sa mga matatanda, minsan ito ay nakakalito sa dementia o Alzheimer. Pero kung sudden ito, lumabas in minutes o hours, hindi gradually, pwedeng stroke ito. Senyal numero 5, numbness sa isang side ng katawan. Biglang hindi mo nararamdaman ang braso mo, binti mo, o buong isang side ng katawan mo. O nakakaramdam ka ng intense tingling na hindi nawawala, parang yung side na yun ng katawan mo ay na-disconnect. Senyal numero 6, hindi ka makakain ng laway. Bigla na lang hindi mo maipasa ang laway mo, madaling ma-choke. Ibig sabihin nito ay stroke sa brainstem, isa sa mga pinaka-dangerous na area. Senyang numero 7, sudden nausea at vomiting. Wala kang kinain na masama, walang flu, sudden intense nausea at pagsusuka lang ng walang dahilan, lalo na kung kasama ang kahit anong ibang senyas sa listahang ito. Ngayon dumating na ang part na kumukuha ng pinakamaraming buhay. Minsan ang mga symptoms ay lumalabas at nawawala in minutes. Ang braso ay bumalik sa normal, ang pagsasalita ay bumalik sa normal, ang vision ay naging malinaw at ang tao ay nag-iisip, ang weird naman, pero okay na ako, wala lang yun. Yan ay deadly mistake. Ang nangyari lang sa iyo ay tinatawag na DV, transient ischemic attack. In simple Tagalog, mini-stroke. Parang ang utak mo ay nagpadala ng emergency message, tulong, may malaking problema, ayusin mo ito ngayon o next time ay permanent na. Ang 40%, 4 out of 10 na taong nagkaroon ng DV at nag-ignore ay magkakaroon ng full permanent stroke sa susunod na 3 months, 40%. Si Roberto, 68 years old, retired, nanonood ng D isang Sunday. Bigla na lang, ang kanang braso niya ay hindi tumutugon, 5 minutes na wala na. Ang weird naman, naisip niya. Hindi niya sinabi sa kahit kanino, okay na ako. 15 days later, massive stroke. This time, ang kanang braso niya ay permanently paralyzed na. Ang speech niya ay severely affected na, permanently. Ang neurologist niya ay nag-explain habang umiiyak. Don Roberto, yung first episode ay yung katawan mo na sumisigaw sa iyo na may mali. Kung pumunta ka ng araw na yon, ginawa namin ang tests, nahanap namin ang blockage, at na-prevent namin ito with simple medications. Ngayon ang damage ay permanent na, walang bawian. Si Roberto ay nagsulat sa akin mula sa rehab niya. Nag-ignore ako ng warning ng katawan ko. Naisip ko dahil nawala na, hindi importante. Yung pagkakamaling yun ang nag-cause ng independence ko. Ngayon dependent ako sa pamilya ko para sa lahat. Please, sabihin mo sa mga tao, kung may kahit isang symptom sila na nawala lang, pumunta agad sa doktor. Kung ikaw o may malapit sa iyo na may kahit anong symptom ng stroke, kahit 5 minutes lang ang tumagal, kahit nawala na, pumunta ka sa emergency kaagad. Hindi ka maghihintay, hindi ka mag-assume na wala lang yun, hindi ka matutulog na baka bukas okay na. Ang DZ ay ang last warning mo. Ang next time ay pwedeng permanent na. Ngayon ang exact protocol na dapat automatic. Kung may taong nagkaroon ng stroke sa harap mo, ito ang gagawin mo. Minute 0 to 15 seconds, recognize, fast test, quick. Face, arms, speech. 1 positive sign, emergency confirmed. Minute 15 seconds to 1 minute, tawagan ang 911. Ang asawa ko, nanay, kaibigan ay nagkaroon ng stroke.
Ang symptoms ay nagsimula ng 8 minutes ago. Nandito kami sa exact address. Kailangan namin ng ambulansya ngayon. Exact time na nagsimula ang symptoms, isulat sa cellphone mo. Ano specific ang meron? Edad ng tao. Kung umiinom ng blood thinner medications, very important. Minute 1 hanggang dumating ang ambulansya, ihiga siya na ang ulo ay slightly elevated. Gumamit ng unan, 15 to 30 degrees inclined, hindi totally flat, hindi totally nakaupo. Ang posisyon na ito ay tumutulong sa blood flow sa utak. Kalaga ng tight na damit, especially leg, dibdib, baywang para madaling humina. Kung natsusuka, i-turn mo siya sa side, recovery position para hindi ma-choke. Kausapin siya constantly with calm, reassuring voice, darating na ang tulong, magiging okay ka, huminga ka ng mabuti. Ang pag-keep sa kanya na conscious at calm ay critical. Monitor constantly, humihinga ba, lumalala ba ang symptoms. Huwag mo siyang iwanan kahit second. Huwag kang magbigay ng tubig o pagkain, pwedeng mahirapan siyang lunok, risk ng choke. Huwag kang magbigay ng gamot, kahit aspirin, pwedeng lumala ang hemorrhagic stroke. Ang mga paramedic ang mag-decide kung ano ang kailangan. Huwag mo siyang dalhin sa kotse mo, mawawalan ka ng critical time. Ang ambulansya ay may equipment na pwedeng magsimula ng immediate treatment. Huwag kang maghintay kung gagaling, kahit gumaling, kailangan ng urgent evaluation, pwedeng BV ito bago ang full stroke. Ngayon, ang pinaka-powerful na part ng video na ito, kung ano ang pwedeng gawin para hindi mo na kailangang gamitin ang emergency protocol kasi ang totoo na hindi sinasabi ng mga hospital ay ito. Ang 80% ng mga stroke ay hindi dapat nangyari, 80%. Ibig sabihin nito, sa bawat 0 taong nagkaroon ng stroke, 8 pwede sana nilang napigilan completely. Ang number 1 enemy, high blood pressure. Ang high blood pressure ay responsible sa kalahati ng lahat ng stroke, 1 out of 2. Ang high pressure ay parang may hose ng tubig na sobrang presyon. Eventually, ang mga pader ay hihina, babasag o tatambakan ng deposits. Sa utak mo, yan ay stroke. Blood pressure under 120/80, ideally between 110 to 115/70 to 75, never above 140/70. Bawasan ng asin sa less than 1,500 aints daily, 1 teaspoon. Kumain ng maraming prutas at gulay, especially saging, kangkong, pechay. Maglakad ng 30 minutes daily. Mag-lose ng weight kung may sobra. Matulog ng maayos, 7 to 8 hours. Inumin ang blood pressure medications religiously, never stop dahil feeling mo okay ka na. Ang high pressure ay hindi sumasakit, kaya ito ay napakadelikado. Ang enemy number 2, diabetes. Ang diabetes ay dinadoble ang risk mo ng stroke. Ang elevated sugar ay sinisira ang pader ng arterya sa utak mo. Isve isati under 7%, ideally under 6.5%, fasting glucose between 70 to 110. Low-carb diet, refined white bread, asukal, soft drinks. Ang enemy number 3, high cholesterol. Ang high cholesterol ay bumubuo ng plaque sa arterya ng utak mo parang kalawang sa tubo. Eventually mag-block. Total cholesterol under 200, di the bad cholesterol under 100, di a good cholesterol above 50. Paano makakuha nito? Eliminate trans fats, margarine, commercial fried foods. Kumain ng fatty fish 2 to 3 times a week, salmon, sardinas, walnuts, almonds, avocado, olive oil. Statins kung recommended ng doktor mo, gumagana yan. Ang enemy number 4, smoking. Ang pag-smoke ay tinatriple ang risk mo ng stroke. Bawat sigarilyo ay sinisira ang arterya mo, dinadadagdagan ang blood clot formation, tinataasan ang presyon mo. 2 years after quitting, ang risk mo ay bumaba ng 50%. 5 years after, ang risk mo ay halos same na sa taong never nag-smoke. Ang utak mo ay pwedeng mag-recover, pero kailangan mong tigilan niya yon. Si Teresa, 65 years old, may lahat ng risk factors. Pressure 100 at 65/78, diabetes IV 8.2%, cholesterol 280, nag-smoke ng 0 cigarettes per day, obesity BFA 32, walang exercise.
Sinabi ng doktor niya na walang paligoy-ligoy, Ate Teresa, diretso kayo sa massive stroke. Ilang buwan lang, hindi taon. Kailangan niyong magbago ngayon o matatapusin ninyo sa wheelchair. Si Teresa ay natakot pero nag-decide na lumaban. Month 1 to 3, tumigil ang pag-smoke with nicotine patches at psychological support. Nagsimula ng 30-minute walk every morning. Eliminate added salt, processed sugar, soft drinks. Inom ng medications everyday na walang palya. Month 4 to 6, naglose ng 12 kilos. Pressure bumaba sa 128/82, isbe isathi bumaba sa 6.8%, cholesterol bumaba sa 175. Month 12, pressure 118/76 normal, isbe isathi 6.3% controlled, cholesterol 175 perfect, normal weight, hindi na nag-smoke, naglalakad ng 5 kilometro daily. Ang resulta, ang cardiologist niya ay nag-repeat ng lahat ng tests. Ang risk niya ng stroke ay bumaba from 45% in 0 years to only 8% in 0 years. Sinabi niya na emosyonal, Ate Teresa, literally iniligtas ninyo ang sarili ninyong buhay. Ang mga changes na ito ay nag-reduce ng risk ninyo more than any medication na pwede kong ibigay. Si Teresa ay nagsulat sa akin na umiiyak ng saya. Naisip ko na sa 65 late na ako para magbago. Pero nag-decide ako na gusto kong makita ang mga apo kong lumaki, mag-asawa, magkaroon ng anak. Ginawa ko ang bawat change 1 year 1. Ngayon sa 67, mas healthy ako kaysa 50. Ang utak ko ay protected. Makikita ko ang mga apo ng apo ko at lahat ito dahil nag-decide akong kumilos. Ito ang gusto kong maintindihan mo. Never too late. Pwedeng 70 years old ka na, pwedeng nag-smoke ka ng 40 years, pwedeng meron kang lahat ng risk factors. Pwede ka pa ring magbago, pwede ka pa ring magligtas ng sarili mo. Ang utak mo ay naghihintay na kumilos ka. Ito ang pinaka-harsh na totoo. Ang lahat ng information na natutunan mo ay walang silbi kung hindi mo ito gagawin. Walang silbi kung ang pamilya mo ay hindi alam kung ano ang gagawin. Walang silbi kung pag nangyari ang stroke, lahat ay magpanik at mawawala ng 3 precious hours. Kaya kailangan mong gawin ito ngayon. Action number 1, family training. Ngayong weekend, tipunin ang pamilya mo, lahat, asawa, mga anak, mga apo na 12 years old pataas, kahit kapitbahay na malapit. Part 1, ituro ang fast, 0 minutes, lahat ay mag-practice, asking smiles, lifting arms, repeating phrases, calling 900 at 11 simulated. Gawin itong parang laro para memorable. Part 2, practice ang protocol, 0 minutes. Isang tao mag-simulate ng stroke, isa gumawa ng fast, isa tumawag ng 900 at 11, mag-time kayo. Goal, from recognition to completed call in less than 2 minutes. Nasaan ang medical information mo? Anong gamot ang iniinom mo? May allergy ba? Emergency numbers, lahat ay dapat alam. Action number 2, medical information card. Gumawa ng card na same size ng PE mo. Isulat ang full name at birth date mo, emergency contacts, 2 tao with phone numbers, medical conditions, diabetes, high blood pressure, etc., current medications, especially blood thinners, allergies, blood type, preferred doctor at hospital. Saan mo ilalagay? Sa wallet mo, lagi sa iyo, sa tabi ng kama mo, sa kotse mo, copy sa ref ang card na ito ay pwedeng magligtas ng buhay mo pag hindi ka makapagsalita. Action number 3, fast poster sa bahay mo. Mag-print ng poster with fast test, ilagay sa ref, banyo, tabi ng kama, para makita araw-araw, para maging automatic. Action number 4, set up ang cellphone mo. Sa iPhone, gamitin ang health app o medical key. Sa Android, gamitin ang Ace API in case of emergency, fill up ang lahat ng medical information mo. Ang mga paramedic ay pwedeng i-access ito nang hindi nila kailangang i-unlock ang cellphone mo. Action number 5, regular drills. Every 6 months, gumawa ng full drill, buong pamilya, practice lahat, improve ang time ninyo. Hindi ito sobra, ito ay intelligent preparation. Ang pamilya Garcia ay ginawa lahat ng ito, full training, cards, posters, drills every 6 months.
Ang mga kaibigan nila ay tumatawa, ang naman ninyo. Hanggang sa isang Sunday morning, ang Lola Garcia, 76 years old, ay nagkaroon ng stroke. Ang 14 na years old niyang apo ay kasama niya. Napansin niya na ang lola niya ay weird magsalita. Hindi siya na-doubt kahit second, fast, positive, 911, perfect information, time noted, waiting protocol executed perfectly. Total, symptom to TC administered, 51 minutes, recovery 79%. Ang neurologist ay nagsabi with tears sa mata, sa 30 years ko as neurologist, never akong nakakita ng pamilyang ganito ka-prepared. Bawat step ay perfect. Kaya ang lola ninyo ay nakalabas ng hospital after 3 days, completely recovered. Ang apo ay nagsulat sa akin, ang training na parang tanga ay nag-save sa lola ko. Pag nangyari talaga, parang drill lang. Hindi ako natakot, hindi ako na-doubt, alam ko exactly kung ano ang gagawin. Ang lola ko ay buhay dahil nag-prepare kami. Ikaw ang mag-decide. Pwede mong isara ang video na ito, kalimutan lahat, at umasa na hindi ito mangyayari sa iyo. O pwede kang kumilos ngayon, i-train ang pamilya mo, i-prepare ang information mo, mag-practice. At pag dumating ang araw na yon, kasi statistically pwede talagang dumating, ready ka. Hindi ka magpanik, hindi ka mawawala ng oras, magliligtas ka ng buhay. Pwedeng ang buhay mo mismo o ang buhay ng taong mahal mo higit sa lahat sa mundo. Ang tanong, ready ka ba? Nang magsimula ang video na ito, sinabi ko sa iyo na may isang tao sa mundo na nawalan na ng kakayahang magsalita forever. Ngayon, 16 na minutes after, more than 30 people ay nagkaroon na ng stroke. Sa 30 na yon, 0 ay dumating on time, nag-save, mabubuhay ng normal. 20 ay dumating ng late. 0 ay naka-wheelchair permanently, 5 ay hindi na makapagsalita permanently, 3 ay namatay, 2 ay naiwan sa vegetative state. Ang difference between these two groups ay hindi luck, hindi pera, hindi ang best hospital na malapit. Ang difference ay knowledge. Ang 0 na tao na nag-save ay may someone near them na alam kung ano ang gagawin. May someone na alam ang 4 na letra, ITSC, may someone na kumilos in seconds, hindi in hours. Ang 20 na hindi nag-save ay may people din near them, pero ang people na yun ay hindi alam. Naisip nila, lasing lang yan. Naisip nila, mawawala din yan. Naisip nila, maghintay pa tayo. At yung paghihintay na yun ang nag-cause ng lahat. Ikaw ay natutunan na ang hindi alam ng 20 na tao na yun. Ngayon ikaw ay different. Ngayon ikaw ay alam. Recognize stroke in 0 seconds. Act sa first 3 minutes. Prevent na mangyari sa iyo with simple changes. Prepare ang family mo para kumilos perfectly. Bukas, may kakilala ka na pwedeng magkaroon ng stroke. Pwedeng papa mo, mama mo, asawa mo, best friend mo. Pwedeng sa bahay, sa park, sa restaurant. Ready ka ba? O isa ka ba sa mga taong magsasabi after na umiiyak, hindi ko alam kung ano ang gagawin, naisip ko hindi seryoso, naghintay ako ng sobra, pero hindi mo kailangan maging taong yun kasi ngayon alam mo na at ang knowledge ay nagsasalba ng buhay. Ito ang kailangan kong gawin mo ngayon. 1. Like mo ang video na ito, hindi para sa akin kasi kailangan ng YouTube na ipakita ito sa mas maraming tao. Bawat like ay isang buhay na potentially saved. 2. Subscribe at activate ang bell. Nag-share ako ng life-saving information every week. Kailangan ng pamilya mo ito. 3. I-share ang video na ito urgently. Ipadala sa lahat ng contacts mo, sa buong pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kasama mo sa trabaho, sa mga kapitbahay mo. Ito ang pinaka-important na video na I-share mo this year. May tao sa list mo na pwedeng kailangan ng information na ito bukas mismo. 4. Mag-comment ngayon, alam mo ba ang fast test? Meron ka bang risk factors? May tao ba sa pamilya mo na nagkaroon ng stroke? Ang kwento mo ay pwedeng mag-motivate ng libo-libo. 5. Ngayong weekend, i-train ang pamilya mo, ay print ang fast poster, gawin ang first drill, mag-prepare. Huwag mo itong ipagpaliban, gawin mo ngayong weekend. 6. Kung may risk factors ka, ay schedule ang medical checkups mo this week, hindi next month, this week. Ang utak mo ay nakikiusap sa iyo. Alalahanin mo si Carlos, nag-save dahil sa anak niyang alam ang fast.
Alalahanin mo si Teresa na nag-transform ng health niya sa 65 years old. Alalahanin mo ang Lola Garcia, nag-save dahil sa 14 na years old niyang apong nag-prepare. Ang mga kwentong yan ay totoo at pwedeng ikaw ang kwento. Ang araw na mag-save ka ng mahal mo sa buhay dahil napanood mo ang video na ito, yung araw na yun maintindihan mo na ang 16 na minutes na ito ay nagbago ng buhay mo. 4 na letra, I2 is easy, 3 hours para kumilos, 80% ay preventable. Ikaw ngayon ay alam kung paano mag-save ng utak. Gamitin mo. At pag nag-save ka ng buhay na yun, write to me. Gusto kong malaman na ang video na ito ay nag-accomplish ng purpose niya. Makikita kita sa next video. Protektahan ang utak mo, kilalanin ang senyales, kumilos ng mabilis, mag-save ng buhay.